The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagka mali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanunood sa Banatero sa SMNI. Ayan o, Coach Oli. Coach Oli. At ako naman si Coach Oli. Siyempre, ito pa rin si Boss Dada. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Banateros Worldwide, good evening. At sa lahat na nanonood sa DZR YouTube channel. At siyempre, saan pa ba tayo napapanood? Sa cable channels ng SMNI. Tayo rin po ay available. Ayan. At ngayong araw na ito, meron po tayong guest na, kasi ito hong nakaraang araw, itong weekend, naglabas po si Pastor Kibuloy ng kanyang video na kung saan pinapaliwanag niya ho yung mga nangyayari. At dahil po dyan, may makakapanayan po tayo na ito po ay abogado ni Pastor Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, legal counsel po ni Pastor Kibuloy. Magandang gabi po, Attorney. Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at nagmamasid nitong sikat masyado na estasyon. Good evening. Ayun. So, simulan na ho natin ang tanong. Kasi alam nyo, Attorney, ito yung laging tanong ng kababayan natin. Di ba ho, itong kaso ni Pastor Kibuloy ay 4 years ago na po ito. At yan ho ang lagi natin naririnig. Meron ho bang bago dito sa kasong kinakaharap niya ngayon? May bago bang witness? May bago ho bang evidence para ho buhayin itong kaso na ito? Actually, wala po. Itong walang bagong evidence, walang bagong witnesses. Na-file ito noong December 18, 2019 po sa City Prosecutor of Davao City. At na-file ito after nung na-issuehan po ng warrants of arrest yung complainant po na si Blenda Portugal ng Regional Trial Court ng Panabo City ng cyber libel cases, no? So, since December 18 of 2019, this was pending in the City Prosecutor's Office, and then na-dismiss po yung 4 counts na criminal cases na i-file niya. Kailan na-dismiss ito? Noon pang June 29 of 2020. Nag-file po sila ng motion for reconsideration, and then we defended Pastor kasi hindi talaga totoo itong mga parating niya sa kay Pastor, no? At na-dismiss, na-deny naman yun noong November 23, 2020. Tapos umakyat siya sa Department of Justice via petition for review. Mali-mali pa kasi yung procedural requirements hindi po nasunod. Wala man lang CD, yung mga material dates hindi na state, no? Noong January 4 of 2021. So, for more than 3 years po, pending po ito sa DOJ. Nag-follow up po tayo. Tapos sabi po ng ating magiting na DOJ Secretary that he will look into it, no? At na-resolve lamang ito nung kasagsagan na nung mga controversies against Pastor Apollo C. Kibuloy, especially yung sa Senado kay Senator Risa Hontiveros, hanggang sa lumabas na lang bigla yung kanyang resolution March 3 of 2024, no? And then we filed right away a motion for reconsideration last March 11 of 2024 po. So yun po ang nangyari. So, 2 beses po pala na-dismiss itong kaso na ito. At walang bago. Walang bagong witness? Walang bago. Nag-create pa nga ng panel of prosecutors yung
Davao City Prosecutor's Office. If my memory serves me right, 5 prosecutor ata yung nag-study ng kaso. And sila unanimous po na nagsabi na walang basihanan yung complaint na rape, qualified trafficking, other forms of sexual abuse, physical injuries against Pastor Apollo C. Kibuloy and 4 other respondents po. So na-dismiss po yun. Walang bagong witness, walang bagong evidences. Attorney, si Coach Oli po ito. So sa makatuwid, ito ay politically motivated at harassment? Matatawag po ba Well, natin ganun? We cannot help but also conclude, no, na there may be a political play here because the resolution was also issued at that time when the political heat against Pastor Apollo C. Kibuloy was already in its crescendo. So, yung timing po ng pag-issue ng resolution really will ring a bell that there is a political play behind the issuance of the resolution. Of course, our good secretary may deny that, pero yun lang po ang feeling ko personally at saka nung mga respondents po. Boss Dada po, nung kami po ay nasa Davao at kami nakikipag-usap kay Pastor Apollo Kibuloy, nabanggit po niya na nakausap na rin daw po niya ang ating Department of Justice Secretary na si Secretary Boying Rimulya tungkol dito, and nabanggit yata noon na dismissible po talaga itong kaso na ito. Bakit hindi po ba kayo nagulat na biglang nabuhay po ito sa kabila nung kanilang unang pangako or unang statement na dismissible ito? First, yung sa pag-usap ni DOJ Secretary Rimulya at saka ni Pastor Kibuloy, wala ako doon. Sila lang ata doon kasi nasa law school naman ako, dean ako ng law school. Pero yung aspect sa pagkagulat, gulat na gulat talaga ako. But noon pa man, nasabi ko na kay Pastor na, boss, Pastor, baka gamitin ito sa politika. Oo. Aba, nangyari nga. So, kasi noon pa, nung February, March, April 2021, 2022, hindi naman kami po natutulog kasi kaso ni Pastor ito and we respect him so much. So, we really tried our best na ma-deny yung petition for review. And I must admit that I also followed it up, no? Kasi nag-file kami ng motion for early resolution and the good secretary told us that he will look into it. So ako personally, no? So he will look into it, and yun na nga lang yung naging kasagsagan ng Pebrero, Marso, bigla na lang na meron itong resolution. Timing din sa mga nangyayari doon sa Senado, sa House of Representatives, nung Senate investigation and the like. So, kaya nga, hindi namin maiwasan na magkaroon din ng aming sariling opinion. Pwede kami magkamali po na baka meron ngang halong politika ito. Attorney, kanino kayang pakanayan? Itong Yan, I harassment cannot na yan. speculate, no? I cannot speculate as to who is behind this, but certainly the people who have interest against Pastor Apollo C. Kibuloy and his very good friend, our former President Rodrigo Duterte, or beloved former President Rodrigo Duterte. Kasi pag minimension mo yung pangalan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, hindi talaga maiwasan na ma-mention din yung pangalan po ng ating kagalang-galang at mahal ng dating Presidente Duterte. Attorney, kung ito ay politically motivated against the Dutertes and Pastor Kibuloy, sa tingin po ninyo, kung binabanatan kaya ni Pastor Kibuloy ang mga Duterte, ginigipit kaya siya ngayon? Kung parang hindi siguro, no? Kung hindi siya closely associated kay President Duterte, baka hindi ito nangyayari sa kanya, no? Yun nga ang isang proof ko nga is
yung nagpalabas ng statement si Pastor Kibuloy, no? Admittedly, hindi ko talaga alam yun, no? And nakasabi nga ako na kung medyo mabigat sa kanilang tingin na demand yung word na nagamit ni Pastor Apollo Kibuloy, edi we will treat it as a request. Pero, you know, I studied it also. Ano bang nakalagay doon sa statement ni Pastor Apollo Kibuloy? He only stated that President Ferdinand Marcos, Justice Secretary Jesus Crespin Rimulya, PNP Police Chief Marbel, and the NBI Director to promise in writing that Washington won't interfere in court proceedings here in the Philippines. Nabasa ko yung mga comments doon sa social media na may nagsasabi na sino ba siya na magdikta, magdemand sa President? At saka si President Marcos din may ginamit na word na parang tail wagging daw yon, no? Siguro iba sa ating pandinig yung word na ginamit niya na demand, pero nung ni-research ko may basihan may basihan din, no? Kung hindi sila gusto sa word na demand, they may treat it as a request, pero if you analyze it, there might be a reason for it, and Pastor Kibuloy is educating us. And what is the reason? Well, in all Republican and Democratic governments, we are all founded upon the political theories, philosophical theories of Thomas Hobbes, John Locke, as well as Jean-Jacques Rousseau. No? Social contract theory, in essence, simply states that people does not want to live in the law of nature anymore, and they want to graduate from that, and that they want to surrender some of their rights to this group of people called government, and in return, the government should protect their people of their basic rights. Now, that is the foundation upon which the United States of America was founded upon. That is the foundation, likewise, that we copied from the United States of America. So, in exchange for surrendering our rights to the government has the bounden obligation, likewise, to protect us. Anong ni-request ni Pastor, or demand, if you want to use it, that Washington won't interfere in court proceedings here in the Philippines. Now, with due respect po sa ating mahal na Pangulo, would you call this as tail wagging? I don't know really what is the technical meaning of that tail wagging term, but you know, a citizen has the right to demand. Meron nga petition for redress of grievances. Ito, ang dinemand lang naman niya na yung foreign government hindi dapat mag-interfere sa court proceedings dito sa Pilipinas. Tama ba yun? Tama yun. Because he is simply asserting the territorial independence, territorial sovereignty of the Republic of the Philippines. That any foreign power, however mighty they might be, should not interfere in the judicial system of the Republic of the Philippines. I think Pastor Apollo Kibuloy is actually reminding us about that basic concept of the social contract theory upon which all Republican governments, democratic governments are founded upon. May basihanan pala yun. Kaya nga, buti na lang ni-research ko, tinuturo ko rin ito noon, itong political philosophy sa JMC Law School. So parang tama din. Hindi lang parang, tama din si Pastor Apollo Kibuloy. Actually, maganda po yung sinabi ninyo, attorney, dahil marami nga nagsasabi na kesyo bakit ganun demanding si Pastor Kibuloy. Pero tama ho yung inyong yung sinasabi na ito ho ay pagpapaliwanag lamang nung ano yung nangyayari sa kanya. Pero ang tanong ho dito, kayo ho ba sa inyong personal knowledge, 'di ba yung extrajudicial rendition na sinasabi ho ni Pastor Kibuloy, yan ho ba ay makatotohanan o yan ho ay isang parang kathang-isip lamang ni Pastor Kibuloy? Meron ho ba kayong alam tungkol ho dito sa extrajudicial rendition na ito? Naku po, tinuturo ko po yan sa international law ng aming law school po na gifound ni Pastor Apollo Kibuloy. Extraordinary rendition. Actually, ordinary pala. Extra legal rendition. Illegal po yan. In other words, para maintindihan po ng ating mga nakikinig, parang kidnapping yan sponsored by a state authority or state entity to abduct
a particular person wanted in their government and transport it to another government, to another jurisdiction whose laws on torture, interrogation are not so strict, no? So, black sites ang tawag niyan. May mga incidents na po ba ito? Ay naku, ang dami po. We have the Abu Harar case. We have the Abu Umar case which transpired in Milan, Italy. Yung Egyptian cleric nandun lang sa Milan. Naglalakad siya papunta sa mosque. Kinidnap siya ng US government. And then, dinala doon sa Egypt at tinorture at kasi napagkamalan siyang terorista. No? Wag na lang tayo muna kasi ang daming mga instances na mga especially after one war on terror na kinidnap, dinala doon sa Guantanamo Bay or kinuha from Europe sa Poland nga, for instance. Meron ding isang cleric doon na dinakip lang, no? Naglalakad, dinakip at dinala sa isang black sites doon sa Egypt. And Poland was even charged before the European human rights courts. And Poland was ordered to pay damages, no, to the family of the persons who were abducted. Pero wag na yan kasi yung mga war on terror men. Was there been instance that it has been exercised here in the Philippines? Yes. Si Michael Mering, nung panahon ng 2002 or 2005 ba yun, who was involved in a bombing incident here in Evergreen Hotel in Davao City. This was during the time of the mayorship of our beloved former President Rodrigo Duterte. Pumutok yung Evergreen Hotel. The police was about to file charges against him and all of a sudden, alleged FBI agents got him physically and was shipped out of the country. Kaya nga, galit na galit si President Rodrigo Duterte at that time. And to think that the bombing incident happened in the Philippines, then according to the territoriality principle of our criminal law, Philippines has jurisdiction over the crime committed supposedly by Michael Mering. But what did the US do? Allegedly, it shipped its own citizen away from Philippine jurisdiction, and that is a violation of our internal laws. What else? Sabihin natin, ang tagal naman yun. Ano pang mga example mo? Ito. Presidente na mismo, de facto president ng Panama. I think you all know Manuel Noriega. He was once a friend of the United States government, but then he got allegedly involved in drugs. So the United States of America decided to invade Panama and swoop down, arrest Manuel Noriega right there in the territory of Panama and brought to the United States of America and was tried there. Grabe na example yung presidente pa nga kinuha ng United States of America, de facto president siya nung time na yon sa Panama at dinala sa United States of America. How much more si Pastor? No, kung nakaya ng United States of America ang pag-abduct ng de facto president, all-powerful president of Panama during that time because he was dubbed as a dictator of Panama at that time. His word was the law. How much more si Pastor? So yun, there is really legitimate and reasonable grounds to believe that Pastor's fears are not unfounded. Kaya nga, ang request lang naman niya is, baka naman pwede, Mr. President, na i-assure mo ako. Meron lang written affirmation na hindi mo ako dalahin sa Amerika or that United States of America will not interfere in the court proceedings here in the country. Is that unreasonable? I don't think so. Let's have an open mind about this, and I think the request of Pastor Apollo Sigibolon is not unreasonable. Pero attorney, ang tanong kasi ng iba dyan, yung mga ginaganyan, mga may interest ang Amerika. Kaya ho sila kinukuha. Ano ho ba ang interest ng Amerika pagdating ho kay Pastor Kibuloy sa tingin ninyo? Ay, malaki ang interest ng Amerika kay Pastor Apollo Sigibuloy kasi pinailan din siya ng mga unfounded charges doon sa Amerika. If you note, yung nangyari sa Hawaii, I was the one who went to Hawaii together with my wife. We went there. And we even, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we were able to get the plane
which was supposedly seized by U.S. authorities during that time. But the cases were actually filed. And then, may incident din dun sa Van Nuys, California. Alam ko rin yun. And it is pending now in the United States of America. The cases, some of which have foundations doon din sa mga testimonies ni Blenda Portugal and other erstwhile members of the church. So, malaki ang interest ng United States of America kay Pastor Apollo C. Quiboloy. So really, his fears are not unfounded. And if we keep an open mind, hindi lang sana tayo close-minded ba na mag-judge kaagad against Pastor Apollo C. Quiboloy. Meron nga kasabihan, yung immortal cry of Themistocles to Eurybiades, na nagsa-strike, but hear me first, pakinggan nyo ang aming mga rason kung bakit. At makikita mo na may basihanan po. Attorney, meron nagsabi dito yung bang ginawa kay Marcos Sr. na dinala sa Hawaii, na supposedly paway lang yun, yun ay kinikwento naman nila. Yun ho ba, isang halimbawa din ng rendition na yan, yung extraordinary rendition na yan? It may be considered as akin to extraordinary rendition. Pero yun naman, parang case of, misinterpretation nata yung nangyari doon. But it was really a case of extraordinary rendition din. Kasi ang request ng Marcos family during that time was to bring them to Poway. Pero all of a sudden, nangyari nang dumating na lang sila sa Hawaii. Siguro may, miscommunication sa kanila. But the fact remains was that they were taken to Hawaii at first against their own will, and that may be considered as akin to extraordinary rendition. Yan. So, attorney, dahil sa mga ganitong nangyayari na to, ano ba ang posibleng inaantay ho ni Pastor Quiboloy para siya ho ay humarap? Nag-aantay ba siya ng written na parang execute ng parang pangako ng Pangulo na hindi siya ibibigay sa Amerika? Ano ho bang inaantay niya para ho siya isumuko? Right now, kami namang mga abogado, naghahanap kami ng mga paraan para mapakita na walang kasalanan si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi deep in my heart, I am truly convinced of his innocence. I handled this case since 2019 until today. No? And, may ipa-file nga ako na motion to quash warrant of arrest ngayong Thursday. Ang theory ko dito is violation of the right of accused Pastor Apollo C. Quiboloy and his co-accused to speedy disposition of cases. Under the law, the first case na decide ng Supreme Court nito is People versus yung Tatad versus Sandigan Bayan. Doon sa Tatad versus Sandigan Bayan, less than 3 years lang ang delay sa preliminary investigation. Pero dito, more than 3 years, 4 years and 2 months, no? Ang delay po. So sa amin is more pa ito kay Tatad versus Sandigan Bayan. Duterte versus Sandigan Bayan is also another example where the preliminary investigation was also delayed for more than 4 years, no? So the Supreme Court also struck out the information filed against him. Katamko versus Sandigan Bayan also speaks about a case which was delayed. Bakit ko alam ito? Kasi at least nakatulong po ako sa kaso na ito. Pero isa talagang kaso na handle ko, Joseph Peñas versus Comelec, which led to the dismissal of more than 1,000 pending cases in the Comelec. Ano yun? That the right to speedy disposition of cases even applies to Comelec cases. It applies to Sandigan Bayan cases. It applies to ordinary court cases, just like what is now happening in the Pastor Apollo C. Quiboloy's case. So therefore, this right is a bounden right that must be respected by our courts. And if we assert this right, the court hopefully would not have any other recourse except to quash the warrant of arrest. Why? Because the violation of the right to speedy disposition of cases on the part of Pastor Apollo C. Quiboloy renders the resolution against him void, and therefore when the resolution of indictment was issued and the information was filed, it therefore renders also the information as void, and the warrant of arrest, consequent warrant of arrest that was issued was likewise void.
through the motion to quash that we will file, we will show to the court that because of violation of his right to speedy disposition of cases, then the information does not stand. The warrant of arrest, therefore, is likewise void. Yan, naku, napaka ganda naman nung inyong sinabi niya. Kasi balita ko, nirecommend po yan ni Senator Tolentino, tama po ba? Ngayon, Yes ito po, nirecommend attorney. niya. Tapos, inastadihan ko, hinanapan ko ng ground. Nirecommend niya, tapos ni-research ko, hinanapan ko ng ground. Ko, tumpak ito. Ito ang ating i-ground dito. So, dapat magbayad din ako siguro ng partial attorney's fees doon kay Senator Tolentino. Pakisabi sa kanya, salamat po. Nako, sigurado nanonood po yun ngayon. Pero ito po, yung in connection dyan, kasi may bagong mga demands or request, ito si Pastor Apollo Kibuloy. And marami mga netizens, both bashers and sympathizers, ang nagsasabi na noon, Senado, ayaw pumunta ni Pastor Kibuloy kasi mapopolitika siya. Ang lagi nating sinasabi or laging sinasabi ng kampo ni Pastor ay sa korte, doon nila haharapin. So ngayon, nasa korte na daw. So bakit biglang nagkaroon na naman ng mga panibagong demands or request itong ating buting pastor? Actually, just to set this record straight, accused si Pastor Apollo C. Kibuloy is now an accused who is ready, able, and willing to face these charges. But he is also an accused who is entitled to his rights under the law. And one of his rights is to question the finding of probable cause against him. And as a matter of fact, we availed of that right. So therefore, you should not fault him if he avails of his right. Kinwestiyon namin via motion for reconsideration at saka ngayon, pagpa-file din kami ng motion to quash warrant of arrest. Hindi naman po pwede na hindi natin i-avail lahat ng rights natin. At saka more importantly, meron kasing kaibahan din dito. Ang kaibahan dito, ang legal complication nga, na meron din ang United States of America is interesado din sa kanya. So, unlike other accused na dito lang sa Pilipinas na may kaso, meron din kasi siyang mga trumped up cases in the United States of America. He has legitimate fears that he might be subjected to extraordinary rendition. So, that's why he requested merely the Philippine authorities led by our president that there should be a promise in writing that Washington won't interfere in court proceedings here in Manila. So, yan. Pag meron na yan, then ako, I will advise Pastor Apollo C. Kibuloy na perhaps yan na. Pero after exhaustion of all his legal remedies, malay mo sir, baka mag-grant yung motion to quash natin. Kasi i-argue ko talaga yan with all sincerity and with all passion in court. So, if the motion to quash will be granted, di wala na palang kaso against Pastor. Bakit pa siya mag-surrender? No? Iba kasi yung iba kasi ang nangyayari dito. May question pa kung valid ba yung charge against him. Kasi kung hindi valid yung charge against him, there is no necessity on his part to surrender. Attorney, balikan ko lang ng konti yung pagdating ho dun sa kaso niya sa Amerika. Di ba may reward money ho dun? Na parang in-offer ng FBI. Tama po ba ako? May reward money Ayan, I cannot confirm exactly kasi ang nag-handle talaga niyan, assisting lang ako dyan eh. Ang nag-handle niyan yung mga US lawyers natin. Kasi may nilabas po na-hire. Apo. Oo. May nilabas po kasi na meme na merong parang reward. Ang tanong ko ho ito yung bang gobyerno natin pwede ho bang tumanggap ng reward kung sakaling sila ang magbigay? Alimbawa, although it's not legally na gagawin nila, pero yung mag-tip lang sila na ito si Pastor, makukuha na namin, ilalagay namin dito. Pwede ho ba yun? Possible ho ba yun? Sir, naalala mo yung SAF 44? Ako, patay tayo dyan. Aha. Yun, sir. Oo. So, nangyayari yun po ang talaga. sagot dun, sir. Kaya nga nagkaletse-letse ang buhay natin noon, doon sa dating presidente, dahil doon sa SAF 44. Oo. Di ba? May award yun. Oo. So, kaya nga wala na masyadong coordination, no?
ang nag-handle din nung kaso na yun, yung ating magiting na kasamang abogado, si Attorney Topacio. Oo nga. Dahil nga doon sa malaking reward na yun, wala na masyadong coordination, namatay yung ating mga kaibigang mga pulis. So, posible ho talaga- To answer your question, that is a great probability, and if that is legally possible, that is legally possible likewise. So, posible ho pala may senador, ano, na gustong magkaroon ng pondo para sa susunod na eleksyon. Sige, ako nang bahala. Dadaling ko yan dito sa Senado. Bahala na kayo pagdating dito. Or posible ho pala yun, yung sinasabi nyo, attorney. Well, as to possibility, it is within the realm of possibility. No, it is within the realm of possibility, and that is why we should also put ourselves in the shoes of Pastor Apollo Sikibuloy. Does he have reasonable grounds to believe that he will be subjected to extraordinary rendition? If indeed it is true na merong award yung US government, mas malaki talaga ang dahilan bakit ganun din yung nasabi po ni Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi na lang natin sabihin na demand yun kasi iba sa paninig. O ilagay na lang natin na request. Even if may basihanan pala yung demand, may basihanan under the social contract theory. Attorney, may kutsabahan po ba? Kasi sabi nyo, interesado ang US kay Pastor. Tapos politically motivated dito naman sa Pilipinas. So pareha sila may interest eh. Nangyayari na po ba ngayon? May kuntsabahan na po bang nangyayari? Well, I cannot state with certainty kung may kuntsabahan po. Ang masabi ko lang, grabe yung timing. Oo. Grabe yung timing na yung United States of Government nag-issue ng most wanted list against kay Pastor Apollo Sikibuloy and has been asserting to declaring that he should be tried in the United States of America. And then, parang timing din, parang orchestra ba? Parang orchestra na yung Senate investigation po ni Senator Hontiveros, nangyari din. Tapos yung House of Representatives, nangyari din, no? Hindi namin maiwasan na mag-isip na, ay, parang orkestra ito eh. Yung orkestra po, meron po siyang maestro, di ba? Na tadadadang, yun po ang... Masyadong mataas Pwede yung- kami magkamali. Pero parang orkestra po. Yung coincidence masyadong mataas. Yung tsamba. Opo. So, attorney, marami yung nagsasabi dito na nagpapasalamat sa inyo sa pagtatanggol ninyo kay Pastor Kibuloy. At sabi nga nila, napakagaling daw niyo hong magpaliwanag. Bago tayo magtapos, may mensahe po ba kayo sa mga supporter ni Pastor Kibuloy at sa mga bashers na rin po, sa mga nag-o-oppose at kung ano-anong sinasabi ho kay Pastor Kibuloy? Ang una ko pong mensahe po sa ating mga supporters, huwag lang po tayong mawala ng pag-asa. So long as the sun rises in the east, there is always hope for justice to our beloved Pastor Apollo Sikibuloy. As they say, for every difficulty there is ease. No, I am invoking one of the verses in the Quran, me being a Muslim. I would like to greet also my Muslim brothers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And happy Eid po sa ating lahat para bukas po. Doon naman sa mga bashers, I know that you also have your own contra opinions against us, but I do hope and pray that it will also come into your mind that I have the right to defend my client, and in order for us to have an intelligent discourse, so to speak, please also hear our side. No? Before you judge us, before you strike nga, hear us first. Tingnan ninyo kung bakit nasabi ko po na I believe in my heart in the innocence of Pastor Apollo Sikibuloy. Tingnan ninyo yung aming mga rason at hindi ko lang i-explain at length bakit bilib ako na walang kasalanan si Pastor. Pero mag-research po kayo. Tingnan nyo yung aming mga pleadings at sigurado ako that you will be enlightened
And at the end of the day, you will realize that it is not good to judge outrightly the guilt or innocence of a man. Please be open-minded because one day, di mo alam, baka ikaw na naman ang unjustly accused. At saka, baka lang, hahanapin mo yung pangalan ni Atty. Topacio, ni Atty. Turrio, ni Atty. Tolentino, ni Atty. Elvis Balayan, at saka yung mga lawyers po ni Pastor Apollo Siquibuloy, who at one time became very controversial because according to you, we are defending a guilty man. No, Pastor Apollo Siquibuloy is not guilty. He is innocent and we will prove that in court. Ayan, nako, napakahusay. Maraming salamat po, Attorney Torion. Samantala, mag-break lang po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po sa programang Banateros sa SMNI. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Congratulations, Banat by Coach Ollie and Boss Dada sa inyong new show na Banateros sa SMNI every Tuesday and Thursday, 8 to 9 p.m. Ipaglaban natin ang katotohanan para sa ating bayan. Mabuhay kayo. May God bless you. Congratulations, Banateros, sa new show niyo sa SMNI. Mabuhay kayo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang SMNI Balita Totoo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Ayun na nga, ang ganda ho ng paliwanag ni attorney, no? Talaga namang makikita natin doon kasi alam nyo maraming nagko-comment sa mga netizen na kesyo grabing demanding naman daw ni Pastor Kibuloy. Para ho atang kasing nakalimutan ng iba nating mga kababayan na karapatan po ng bawat isang Pilipino na mag-demand sa kanyang gobyerno ng safety at alagaan ho ng gobyerno na to. Bawat isa ho sa atin, hindi lang porket si Pastor mayroong kinakaharap na kaso, pero bawat isa sa atin. At yan naman po ang trabaho ng gobyerno mula sa taas hanggang sa baba. Yan at dapat maintindihan ng mga kababayan natin na si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi pa po siya guilty beyond reasonable doubt. Siya po ay akusado pa lang. So, ang karapatan ng tao na inaakusahan pa lang, pwede niyang i-avail. At lahat ng mga legal na paraan, dapat ma-exhaust. Karapatan niya yun, ma-exhaust ng kanyang legal team yung mga nararapat na mga steps na kanyang dapat na matahak. Saka wala din akong nakikitang illegal naman dun sa mga demands niya. Kung illegal po yan, may problema tayo. Pero normal yung kanyang, ikaw ba naman, delikado buhay mo, hindi ka ba magde-demand? So walang illegal doon. Gagawin nyo rin yun kung kayo nasa lugar nila. Actually, talagang matindi ho yung yung paliwanag. Paliwanag nung hindi lang ho si attorney, pati ho si Pastor Kibuloy, ipinaliwanag niya kung bakit hindi siya haharap. Kasi pwede na siya di ba? Sabi ko nga, bailable yun Pwede naman siya sanang mag-bail, tapos na. Kaya lang, ang sabi yun ng kapulisan, diretso siya sa Maynila hanggang sa Senado. So, ang ending nun, kay Ontiveros talaga. Si Ontiveros, pwede din naman siyang makipag-usap sa Amerika. Diba? Ikwento niya, nandito na si Pastor. Hindi, tsaka ito ang ito ang tanong. Kung talagang si Ginang Ontiveros, naniniwala siya na si Pastor Kibuloy ay guilty sa lahat ng mga inaakusa sa kanya,
susuko yung tao para umandar na yung kaso sa korte para umandar na. Ba't hindi na lang siya mag-give way doon sa kanyang committee? I mean, pwede na siguro nilang tapusin yung kanilang hearing, di ba, dyan sa Senado. Kung talagang gusto lang niya na sumuko si Pastor Kibuloy sa kapulisan at magtuloy-tuloy na tong kaso niya sa korte, bakit kaya sa tingin mo ayaw niya talagang i-give up yun? At gustong-gusto niya talagang makuha si Pastor? Sausaw lang. Hindi na nga siya dapat nakikisali dyan. Nasa korte na ayaw niya talaga bitawan. Gusto niya kasali siya. Di, tsaka ultimong yung mga kasama na rin niya sa Senado ang nagsasabi na ito ay dapat korte ang nagdidinig talaga dito. So, hindi na dapat Senado. Pero bakit? Itinutuloy niya pa rin. At alam nila yun. Alam nila dapat korte ang gagawa niyan. Pero tinutuloy Kaya masisisi nyo ba ang taong bayan kung iisipin politically motivated ito? O, di ba? Normal yun. Normal. Kaya, ewan ko. Pero marami pang makikisawsaw dyan Kung ikaw si Pastor, ikaw ba'y susuko? Stop, sasabihin ko. Stop. Hindi. Alam mo, mahirap kasi. Pag dumaan ka dun sa sitwasyon na delikado buhay mo, mag-iiba ang iyong desisyon. Kung talagang nakikita nila, sabi nga ni attorney, may interes ang US sa kanya, may interes ang Pilipinas. Kung ikaw yung nasa sitwasyon na ganun, mahirap talaga yon. Ako, gagawin ko yung ginagawa ni Pastor Kibuloy. Ayun, may text message. Sabi yan si Jill. Siguro malaki ang magiging reward ni Hontiveros kapag napalabas niya si Pastor sa Senado, kaya ganyan na lang siya ka-eager. Anong catch kaya or magkano? Hindi kami nagsabi niya. O, yan po ay text. Ayan, binasa lang. Hindi, ako more than yung cash, yung media mileage na lang yan, di ba? Na ang dating niya, siya ang bayaning nagpasuko. Siyempre, alam mo naman si Hontiveros, may drama lagi yan. Parang appointed daughter Siyempre, siya ang tatalo sa appointed mas son. matindi nga yun Si Hontiveros, si Pastor Kibuloy, appointed son. Pero hindi bumubuhay ng patay. Ito si Hontiveros, bumubuhay ng kaso, di ba? Patay na yung kaso, 4 na taon ng patay, binuhay. Pero nagagalit si Senator Hontiveros Nano? O, sabi niya, total din naman, Pastor, nagpapa-interview ka naman sa mga vloggers. Nako! Bakit hindi ka nalang humarap sa Senado at magpa-interview din sa amin? Hindi, pwede natin gawin. Interviewin natin dito si Senator Risa. Interview rin natin si Pastor Kim. Harap-harap tayo 5 rito. Okay ba sa'yo? Debate na rin yun. Diretso na natin ang debate kasi hinahamon ni Pastor ng debate yan Depende kung okay sa SMNI. Pero Pero lahat na lang ng wanted, ini-interview nyo, kayo talaga. Kasalanan ni Miss Kai. Pero ito, naniniwala ako kay Banat Bay. Mas mas sa tingin ko, hindi naman yung reward. Siguro yung para kay Risa, media mileage. Mas may ron Mas may pakinabang, lalo na, tatakbo daw ito. Tatakbo? Wag na. Vice President daw o presidentiable. Sabi, ito raw magiging posibleng standard bearer ng mga dilawan. Naku, wag na. Malabo ka manalo. Eto, binabasa ko. Meron talagang 2 million bounty. Dollars to 2 million. Hanapin natin si Pastor, Tapos mag-retire na tayo. 2 million yun, Pati si Bantag, may 2 million din si Bantag. Peso lang kay Bantag, mamahina. Kay Pastor, 2 million. Tawagin ninyo, Interview namin dito, tapos hati-hati tayo sa 2 million. Biro lamang po, Pastor. Pero ito, may 2 million. Hindi, alam mo, hindi natin to pwedeng, ihiwalay itong usapan na merong bounty. 2 million. At hindi naman po exempted ang mga nasa gobyerno. So, ibig sabihin, pwede. Kung sino man na magturo at magbigay kay Pastor Kibuloy sa Amerika, may 2 million. Kahit politiko ka yung $2 million, malaking bagay yun. Malaki na mararating nun sa kampanya mo. Di ba, sino ba ang mga dyan? Si Hontiveros, patapos na ang term niya. So, ang next na pwedeng takbuhin nun, national. Kailangan matindi ang dyan.
mataas ang bayaran dyan. Wala tayong sinasabing siya ang kukuha. Linawin natin. Baka mamay patawag ka nun. Ikaw yung pag pinatawag ka nun. Masikip pa naman. Masikip pa naman sa Senado. Oo, tsaka yung pagkain daw doon 3 times a day lang. Paano ka? Di ba? Si Remulla, mga nadidinig din natin na maaaring tumakbo. So, yung $2 million, kung meron ka nun, makakatakbo ka na. Di ba? Pag ako nagka 2 million, makakabili na tayo ng motor na naman nun. Tigi-isa tayong motor. Pwede na, di ba? Oo, kaya hindi natin pwedeng ihiwalay yung issue na yun na baka lang naman, wala naman tayo sinasabing sure yun. Pero baka lang naman na itong 2 million na isa sa mga motibo nila bakit atat silang buhayin itong kaso na to at mahuli. Baka mamaya, yan 2 million yan yung published. Oo. Baka yung mga Usapan. mga other rewards, yun ang mahirap dyan. Talagang tempting yan. Pipilitin mo talaga na makuha. Oo, panoorin natin itong video na binanggit ni Presidente Marcos para lang bigyan natin ng reaction kung anong magandang pwedeng i-react natin dito. Sige Gusto nga, ko yan. i-play natin yung sinabi ni ni Pangulong Marcos. Pasok! It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. We've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Yung unang napansin ko dun sa interview na yun, yung nasa likod ni Pangulong Marcos eh. Di ba yun yung nasa airport? Yung nakapila, nakasama ni Ivana. Tama ba? Boso din. Parang yun di ba? Anyway, yung pagdating mo naman kay Pangulong Marcos, lahat naman tayo, we are entitled to our own opinion tungkol ho dito. Pero, alam nyo, sa akin sa tingin ko lang naman, meron namang punto yung sinasabi ni Pastor Kibuloy at hindi naman ko siguro isang kasi ano ibig sabihin ng tail wagging, 'di ba? Yung parang pinapalaki yung sitwasyon. Pinapalaki yung sitwasyon o parang masyadong binibigyan ng importansya yung sarili. Hindi ho Sa tingin ko hindi naman ho sa ganun. Kaya lang tandaan ninyo kung wala sana yung kaso ng Amerika sa kanya. Pwede. Diba? Pwede natin sabihin. Kaya lang, ang laki ho. Mantakin mo 2 million ng reward. Hindi pa ba malaking issue ho ito? Diba ho? Yun lang ang sa aking pananaw ho tungkol dyan. Tsaka yung fair proceedings na ipinapangako niya, hindi yun yung nire-request sa kanya eh. Because yung fair proceedings, feeling ko ang magbibigay nun talaga kay Pastor Kibuloy is korte, which is hindi naman na niya hawak. So parang lumalabas pa rito ngayon na meron siyang impluwensya over the justice system, 'di ba? Over our courts. So hindi magandang pakinggan 'yon. And yun, natawagin mong tail wagging. Ngayon, baka mga Pilipino, mga banateros, baka iniisip ninyo maliit na issue ito. Para siguro sa kanila na mga nasa posisyon, maliit na issue. Pero lagi ninyong tatandaan na hindi lang po ito nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Nangyari po ito kay Bantag. Nangyari po ito kay dating Congressman Arnie Teves. At ngayon, sa isang evangelist. So ito malalaking tao na po ito. Able po itong mga ito para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At may mga platform po ito para sa kanilang mga kanya-kanyang mga propaganda. Pero kita nyo pa rin na nangyayari sa kanila, hindi ba? Kaya kung pwedeng mangyari ito sa malaking tao, pwedeng mangyari ito sa mga katulad natin ng mga ordinaryong tao. Kaya hindi po ito maliit na issue na pinalalaki na katulad nung sinasabi nilang tail wagging. Ako, ang tingin ko rito, tail wagging on the other way around. Kasi, simple lang naman yung hinihingi ni Pastor Kibuloy. Sabi ko nga, wala namang illegal na hinihingi si Pastor doon. Bakit hindi na lang kayo gumawa? Pirmahan nyo. Written lang naman ang hinihingi. Kung gusto talaga Kung nila, gusto nyo,
Sabihin nyo, ako na magsusulat. Papipirmahan ko na lang sa inyo. Wala ba kayong mga sekretary? Simple lang naman yun eh. Para lang, kaya nga sinasabi ko dito eh. Lalaban na ng patay, magpapabaril na lang daw. Si pastor. Pipili tayo, pirma o dugo. Napakaliit naman nung hinihingi, hindi nyo pa pagbigyan. Sino nagpapalaki? Diba? Kaya nga sabi, hindi naman compassion ang kailangan ni Pastor Kibuloy. Protection. May lugar ang compassion. Pero kadalasan, At bilang isang ang estado, kailangan na, pag ikaw ay delikado, anong kailangan mo? Compassion? Hindi. Kailangan ko protection. at bilang isang estado, responsibilidad mo yun sa mga nasasakupan mo. Nabigyan sila ng proteksyon, lalong-lalo na sa mga foreign entities. Sinabi rin naman ni Presidente na dati silang magkaibigan or magkaibigan sila. O anong mahirap? Doon? Anong mahirap? Bakit ang hirap na hirap mag-commit itong ating gobyerno na bigyan itong si Pastor Apollo Kibuloy ng konsiderasyon? Yun na nga lang, hindi ba? Konsiderasyon na lang. Para at least, kasi nasagot mo na rin naman yung pinahaba mo na rin naman yung mga sagot. Ano ba naman yung simple yes? Protektahan kita. By all means. Kaibigan naman. Kaibigan naman dating tayo. kaibigan. At saka, naniniwala naman ako sa korte sa Pilipinas Kaya naman natin dinggin to. At saka linawin natin yung proteksyon na hinihingi ay hindi ho proteksyon na ipagtanggol sa batas, ipagtanggol sa korte, hindi ho. Ang proteksyon lamang na hinihingi siguraduhin ang Amerika ay hindi mangingialam sa kanya. Kasi yun, alam naman po natin ng Amerika Talagang pakialamero po yan. Sa lahat ng bagay, pakialamero po ang Amerika. Hindi lang ho yan sa Pilipinas, kahit po sa ibang bansa. Makikialam at makikialam. Hindi ko nga alam ba't mahilig sumausaw itong Amerika. Laki-laki na at ang dami na nilang problema sa buhay nila. Hindi nga nila maayos yung mga shooting sa mga eskwelahan nila Tapos sa pakikialaman nila, itong ating sariling sistema. Hayaan na lang ho. Yun lang naman ang hinihingi ni Pastor. Hindi naman po para ipagtanggol siya sa korte ng ating bansa. Hindi naman yun. He's not requesting for us to move heaven and earth for him. Hindi naman ganun basahin natin tong comment ng isang malupit na netizen natin. Gawin natin moderator to, si Bicolanang Makulit. Nako, uubusin lang oras ninyo ni Hontiveros. Bida-bida yun masyado. Nako, hindi ako nagsabi niya. Ba't ako ba lagi nagbabasa ng ganito? Baka mamaya ako ipatawag sa Senado niyan, Hindi, alam mo, ito Hontiveros, sana lang, huwag kang gumamit ng ibang tao para sa sarili mong career dyan. Alam ko na kayong mga pinklawan, medyo talagang at dilawan, lagi kayong shoot sa inodoro pagka-eleksyon. Kaya tuloy ito, ginagamit mo na para kang hero sa mga kababaihan, lumang tugtugin na po yan. Napakaraming problema ng kababaihan na dapat mas pagtuunan ng pansin, Oo nga Alam mo ito Hontiveros, para sa iyo lang to. Ito'y payo lamang ng Banateros. Kami po mga Banateros, dati bumatikos din kay Pastor. Bumatikos din kami sa SMNI. Pero nung naliwanagan kami at nakita namin ang mga kagandahan na ginawa ni Pastor at ng SMNI, tinanggap po kami ng buong buo ng SMNI at ni Pastor Kibuloy. Kaya ang payo ko sa iyo, Hontiveros, pumasok ka. Humingi ka na lang ng tawad kay Pastor Kibuloy. Ay, naku. Tatanggapin ka ni Pastor Kibuloy. Lumuhod ka na lang sa kanya. Anyway, mahilig ka naman lumuhod. Pag humingi ka ng tawad, sabihin mo, Pastor, pagpasensya nyo na po kasi kailangan ko lang sa aking political career. Kaya kita ginagamit for now. Yun lang naman, hingi ka ng tawad. Ako, sigurado ako, papatawarin ka ni Pastor. Kami nga Di ba? Kung ano-ano nabanggit ko kay Pastor noon. Pero pinakain pa tayo. Walang Sarap. lason yun. Di ba? Alam mo, Risa, gawa ka ng sarili mong eksena. Kung gusto mong tumakbo, mag-imbento ka o gawa ka o nung mga tinatrabaho mo kasi senador ka, legislative yan. So, gawa ka sarili eksena. Pero matanong ko, parang hindi ko alam yun sa mahilig lumuhod. Hindi, kasi yan sagradong lagi lumulod sa simbahan. Yun May yung timbang ibig ko tuhod? sabihin. Oo. Hindi natin alam, di ba? Basahin natin tong text message galing kay Tessie.
ng YouTube. Ayan nangangamoy na totoo ang mga sinasabi ni Pastor. Nag-uunahan na sila ng Senado at Kongreso kung sino ang makakakuha sa kanya. Nako! Dahil sa reward, question mark. Nako. Walang question mark yun. Hindi, ayun. Smiley yun eh. Pero ginawa Smiley ko yun, na lang question mark. Ha? Ako po'y nagbabasa lamang po. Ha? Ako po'y nagbabasa 2 lamang. milyon, mahitindi yun. Ha? Ibang level yung 2 milyon na yun. Oo, marami ka ng marami ka ng mabibili. Hindi, pansinin mo, ang daming problema Marami ka ng boto mabibili ron. Oo, laki ng problema ng Pilipinas, ang daming problema doon. Eto DOJ na lang, sa dami ng problema. Mantakin nyo ha, mas mahalaga pa ito na na-dismiss na at 4 years ago pa. Kesa doon sa mga nawawalang sabungero na hanggang ngayon nga. Pero ang daming witness, may CCTV pa. Bakit itong inaasikaso ninyo? May reward money ba doon sa sabungero? Parang wala, ano? Wala, oo. Wala siguro. Baka yun. Yun na yun. Baka lang ha. Ay, tumatawag si Secretary. Pumunta ka daw doon. Tinapatawag ka na. Oh, meron pa yata tayong isang meron pa yata tayong isang video. Pero before that, basahin natin tong last comment na ito. Tama lang yung hinihingi ni Pastor Quiboloy. Dahil alam niya na even natin na hindi patas at hindi panig sa kanya at talagang gusto siyang idiin. Kaya tama lang yun para may laban si Pastor. Galit na galit ang mga netizen natin. By the way, magandang gabi sa mga nanonood. We are at 6,427 dito sa YouTube. I think marami pa tayong platform na pinapalabasan ngayon. So magandang gabi sa inyong lahat. Okay, yung meron pa tayong isang video na na re-reactionan. Ito, maganda tong video na ito. Ito na yung video. Ito na video. Maganda yung development na meron ng kaso na nasa tamang forum, nasa tamang venue, nasa loob ng mga korte. Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Quiboloy na gagawin niya, ay personal na niya na desisyon yun. And I'm sure pinag-isipan niya yan. Ayan. So, siyempre, hinihinga na naman ng... alam mo naman itong ilang mga media at saka ilang mga netizen, lahat na lang kailangan hingan ng opinion si BP Sara Duterte. Buti na lang din matalino to si BP Sara Duterte at abogado siya. Hindi naman ho niya linya na magkomento ho dyan. Kaya nga napakaganda ho ng mga Duterte, hindi ho yung... hindi bida-bida. Hindi katulad nung iba, basta mga comment lang ng comment para lang may media mileage. Siya po, nire-respeto niya kung ano yung, hindi naman po siya sekretary ng DOJ para hingan. Di ba ho? Gusto ata nilang gawing vlogger si BP Sara. Lagi gusto magbigay siya ng comment. O yun ang plano nila dyan. BP Sara, pwede ka naman BP, vlogger ka na lang din. Okay. Hindi, inaantay lang nila na magkamali. Sigurado ako yan ang nila. Inaantay nila magkamali, inaantay nila na idepensa ni BP Sara si Pastor Quiboloy. Tapos iko-connect yan, sigurado, sa China na naman. Sasabihin, bakit hindi nagko-comment sa China pero kay Pastor, laging pinagtatanggol, di ba? Maganda yung sagot niya Kasi may mga abogado naman si Pastor. Bakit niyo ko hinihingan ng comment tungkol dyan? Kung meron kayong dapat nahingan ng comment, yung mga kampo ni Pastor Quiboloy. So, kontakin ninyo yung mga abogado niyo kung meron kayong gustong malaman. Bakit si Inday Sara ang tinatanong niyo tungkol dyan? Hindi naman abogado ni Pastor Quiboloy si Inday Sara. Ever. Hindi naman niya naging kliyente yata yan, ever. Tsaka, sinabi nga niya na she's not practicing law anymore. So, hindi siya makakapagbigay ng opinion patungkol sa mga legalities, sa mga bagay-bagay. Dahil ngayon na, hindi na siya abogado. And siya ay Vice President at DepEd Secretary. So, mabuti pa itong mga mainstream media na to. Sa susunod, pag nagtanong kayo, yung relevant naman. Yung tungkol naman sa trabaho ng tao, hindi yung puro chismis ang itinatanong natin sa mga politiko natin. Eto, ang daming batiin muna natin, syempre yung mga vloggers din na nanonood dito. Batiin nyo muna kung sino-sino ba. Nandiyan si Jay Guevara, sino pa ba ang mga naandyan? Si Maximus. Huwag ka na makakalimot. Yari ka na naman sa GC si nga. Master Judea, si Spencer Lacalle, si Buster, si Brothers Traveler, si VMR Channel, at sino pa ba ang mga nakalimutan natin?
nabanggit ko na isa akin, ha? Binabanti ko pa rin siyempre yung makeup artist dito. Talagang yung makeup artist dito na si Mike. Yun ang paborito. Ang ganda na, di ba? Pumupogi tayo pag siya nagbi-makeup, ano? Nakakatuwa to si Mike. Oh. Di, pati yung mga cameraman, kasi yan, yung pangit na napapagwapo nila. Ayan. Ako kasi gwapo kanina, sabi ko papangitin para hindi naman masyadong halata. Ayan ho. So, kita po tayo uli mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si... Andali, meron palang sasabihin. Pagpasensya nyo na. Bago lang po kami dito. Wag mo nyo sinisisi. At saka ang maganda ho dito, very kami dito eh. Spontaneous. Spontaneous. Ending ka muna. Ending muna tayo. Alam mo, lagi ko sinasabi to sa live ko sa aking channel. Mas mahirap dito kasi nagtitipid ka ng salita dahil 1 oras lang, 3 pa tayo, no? Pero bigyan ko lang ng komentaryo yung lagi nilang sinasabi sa'yo, mag-comment ka naman dyan, mag-comment ka, okay? So ito yung yung tungkol dyan sa drug test, no? Banggitin mo yan sa SMNI. Bagamat ilang beses ko nang nabanggit to sa channel ko, itong drug test na to. Ito po stand ko dyan. Before, during, and after the election, parehas lang po. Hindi po kasi baka sasabihin, ginigipit natin, bias tayo, lagi kayo nagpupula sa gobyerno. Hindi po. Kahit before the election, doon sa live ko, kaya kong patunayan, puntahan ninyo. Ang isinisigaw ko, drug test. Kasi salot yan. Demonyo yan. Demonyo yan, droga na yan. Kaya hindi lang to para sa administrasyon ngayon. Dati pa sinasabi natin, hindi lang sa presidente, lahat ng matataas na opisyal. Kung biglang mayroong surprise drug test sa mga uniform men natin bakit hindi natin gawin doon sa matataas na posisyon? Ulitin ko, hindi tayo bias pero yung sigaw ko, dati pa, bago pa mag-eleksyon, hanggang ngayon yun ang stand ko. Ikaw, Boss Dada? Ako, si Boss Dada, syempre, katulad ng lagi natin sinasabi, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ano pa bang ating masasabi kundi sa susunod? Sa Huwebes, alas 6 alas 8 pala, hanggang alas 9 ng gabi. Panoorin po ninyo ang Banateros. At syempre, like, and share. At syempre, mas marami po ang makakapanood nitong ating programa, ay mas marami pong malilinawan. Doon naman po sa mga may gusto po tayong interviewin nyo si ganito, si ganyan, leave nyo lang po sa comment section at bahala na po ang SMNI na kontakin ng mga tao na yan. Hindi po tayo limited doon sa mga kakampi lang natin or kaparehas lang natin ng opinion, pati yung mga gustong makakausap tayo or makapagpahayag ng kanilang saloobin, hindi man pro Duterte, pro Marcos o Dilawan, kahit sino, message lang po kayo sa SMNI at atin po yung i-accommodate, di ba? Yung favorite vlogger mo, hindi mo nabanggit. Bitin daw siya. Sino? Si Anharot. Ay, nako, si Nagagalit Anharot. yun. Anharot, wag ka na mabitin. Anyways, yan malupit na vlogger dyan sa Paris na si Anharot. Siyempre, Buster TV. At si Jojo de Guzman, hindi natin nabanggit si Jojo de Guzman. Spencer Lacalle. Siyempre, binabati ko naman din yung mga bashers din. Hello po sa inyo, magandang araw. Unang-una, si Mike Abe na matagal na dito na, ewan ko ba, parang mainit ang puwit sa atin nung Mike Abe na yun, ano? Hindi ko rin maintindihan. Hindi ko rin maintindihan. At saka si Atty. Libayan, binabati rin natin. Isa pa yun, mainit din ang puwit nun dito sa atin. Pati hindi ko maintindihan. Mas gwapo naman tayo doon Bakit yung pinag-ano? Isang ayaw sa English, isa namang bulol. Oo, bulol na bulol, di ba? Napakaraming grabe ho. Ganda siguro pag yung dalawa magsama. Open tayo Kung gusto ninyo, pwede namin kayong interviewin dito. Sabihin nyo yung gusto nyo sabihin. Wala akong problema. Mike Ape, alam mo naman kung saan to, di ba? Atty. Libayan, dito lang to sa tabi-tabi. Malapit lang ho ito. Kaya iniimbitahan ka din namin. Kung gusto mo, interviewin ka rin namin. Tungkol sa kaso mo. Kasi daming kaso niyan. Ilan? Tapos nabigyan na ng warrant yan. Nag-bail na nga daw yan. Di umano. Daming pera. Grabe daming pera. Bago ka tuluyang makulong, o di kaya ma-disbar, magpakita ka naman dito. Alam naman pag wanted ka, tsaka pa ka namin i-interviewin. Hindi, sabi kasi niya, yung mga wanted lang daw ang ini-interview natin. Ikaw. Malapit ka na. Bago ka wanted, pwede. Di ba? Hindi, wala, joke lang po yun. Pero ang totoo, open ho kami kahit sino ho na ma-interview dito. Yun lang, okay? So, ayun na nga, Yes.
Ganun ng konti, medyo ano natin yung kurtina. Baba natin. Yan! O, di ba? O, ayan. O. So, kita-kita po tayo uli, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. Ako naman si Coach Oli. Ako naman si Boss Dada. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.